Sa buwang ito, ang tema natin ay patuloy na manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Sinabi yan ni Jesus at nakaulat yan sa Mateo 26:41. Meron tayong sasagutin na tatlong mahahalagang tanong. Una, bakit nanalangin si Jesus? Ikalawa, anong mga tukso ang napaharap sa kanya? At ikatlo, ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Jesus? Basahin muna natin ang Mateo, Kabanata 26, Talata 41. Patuloy kayong magbantay at manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Totoo naman, gusto ng puso pero mahina ang laman. Bakit nanalangin si Jesus? Sinabi ni Jesus ang mga salita sa tekstong ito noong gabi bago siya patayin. Siguradong ito ang pinakamahirap na gabi sa buhay ni Jesus dito sa lupa. Sinasabi ng konteksto, nalungkot siya ng husto at naghirap ang kalooban niya. Mahirap para sa atin na lubos na maunawaan ang stress na nararamdaman ni Jesus ng gabing yon. Alam niyang gagawin ni Satanas ang lahat para hindi siya maging tapat kay Jehovah. At alam din ni Jesus na magiging napakasakit ng kamatayan niya. Pero may isa pang bagay na mas mahirap para sa kanya. Alam ni Jesus na paparatangan siya at hahatulan ng isang napakabigat na kasalanan, ang pamumusong laban sa banal na pangalan ni Jehovah. Ganito ang sabi sa study note ng Mateo 26:39. Talagang nababahala si Jesus na masiraang puri ang Diyos dahil sa kamatayan niya bilang isa na inakusahan ng pamumusong at sedisyon. Kaya hiniling niya sa panalangin na alisin sa kanya ang kopang ito. Sa harap ng mga hamong iyon, mananatili kaya siyang tapat hanggang kamatayan? Buhay ng milyong-milyong tao ang nakataya. At mas mahalaga, sangkot dito ang reputasyon ng kanyang ama. Napakahirap ng pinagdadaanan ni Jesus. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Hindi lang isa, kundi 3 beses. Pansinin natin kung paano ito iniulat ni Lucas sa Lucas Kabanata 22, Talata 44. Pero dahil sa sobrang paghihirap ng kalooban, nanalangin pa siya ng mas marubdob at ang pawis niya ay naging parang dugo na pumapatak sa lupa. Ano ang aral para sa atin? Pag-isipan ito. Kilalang-kilala ni Jesus si Satanas. Nung nasa langit pa siya, nakita niya ang lahat ng pinaggagawa ni Satanas para tuksohin ang mga lingkod ng Diyos. Pero hindi siya naging kampante. Hindi niya inisip na kayang-kaya niyang labanan ang manunukso. Napakalinaw ng aral para sa atin. Kung ang perpektong anak ng Diyos ay nanalangin para humingi ng tulong at lakas, hindi ba mas lalo na tayo? Kaya tama lang talaga ang payo niya. Patuloy na manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Pero ano ba ang ibig sabihin ng mahulog sa tukso? Ganito ang paliwanag ng Watchtower noong 1951. Tayo mismo ang gumagawa ng tukso kapag hinahayaan natin na impluwensyahan tayo ni Satanas at iniisip nating magandang gumawa o magkaroon ng isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, sa halip na labanan ito, patuloy pa natin itong iniisip. Kaya naman, nadadala tayo ng tukso at nababaliwala natin ang payo at babala ng Diyos. Sa ganitong paraan, nahuhulog na tayo sa tukso. Mahalagang manalangin para hindi tayo matukso. Sa tulong ng panalangin, makakapag-focus tayo sa kagustuhan ni Jehovah at magkakaroon tayo ng lakas para hindi tayo mahulog sa tukso. Ang ikalawang tanong, anong mga tukso ang napaharap kay Jesus nung nandito siya sa lupa? Baka unang pumasok sa isip natin ay yung 3 beses na panunukso sa kanya ng dyablo, di nagtagal pagkatapos niyang mabautismuhan. Pag-usapan natin sandali ang 3 tuksong iyon. Una, tinukso si Jesus na gawing tinapay ang mga bato
Noong panahong gutom na gutom siya, sinamantala yun ni Satanas kasi alam niya na gustong kumain ni Jesus. Pero kaagad na tumanggi si Jesus nang tuksohin siya. Ayaw niya na sapatan ang kagustuhan niya sa maling paraan. Ikalawa, hinamon ni Satanas si Jesus na tumalon mula sa tuktok ng templo. Tinanggihan din ni Jesus ang tuksong ito. Bakit? Dahil alam niya na kung gagawin niya iyon at magpapasikat, para na rin niyang sinusubok si Jehovah. At ikatlo, inalok ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kaluwalhatian ng mga ito. Kapalit ng ano? Gusto ni Satanas na sambahin siya ni Jesus kahit isang beses lang. Paano tumugon si Jesus? Diretsahan niyang sinabi, "Lumayas ka, Satanas." Napaharap na ba kayo sa ganyang klaseng tukso? Baka sabihin mo, wala namang nagsabi sa akin na gawing tinapay ang mga bato o tumalon sa isang building. At lalong walang nag-alok sa akin na maging tagapamahala ng lahat ng gobyerno sa mundo. Pero hindi natin sinabi na kaparehong tukso. Kundi ang tanong natin ay kung napaharap na kayo sa ganyang klaseng tukso. Karamihan sa atin ay napaharap na sa mga tuksong may kinalaman sa pagnanasa ng laman. Kasama sa mga tuksong ito ang sexual na imoralidad, maging makasarili o sakim, o sobrang pagpapahalaga sa material ng mga bagay. Nandyan din ang tukso na maging mapagmataas, na gustong pahangain ng iba sa halip na maging mapagpakumbaba. At sino sa atin ang hindi pa hinikayat ng sanlibutan ni Satanas na magpayaman o magkaroon ng magandang posisyon? Kahit ano pang tukso ang mapaharap sa atin, tandaan ang sinabi ni Jesus, patuloy na manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso. Pero yun lang ba ang mga tukso ni Satanas kay Jesus? Hindi. Bakit natin nasabi? Pansinin niyo ang sinasabi sa Lucas Kabanata 4, talata 13. Kaya matapos siyang tuksohin ng dyablo, humiwalay ito sa kanya at naghintay ng ibang pagkakataon. Tinukso kaya ulit ni Satanas si Jesus? Sigurado yon. Dahil ganito ang sinasabi ng Hebreo Kabanata 4, talata 15. Basahin natin. Dahil nauunawaan ng ating mataas na saserdote ang mga kahinaan natin. At sinubok siya sa lahat ng bagay gaya natin, pero walang kasalanan. Naiisip mo ba kung kailan yung iba pang pagkakataon na sinubok ni Satanas si Jesus? Pag-usapan natin ang ilan sa mga iyon. Ang isa ay nangyari noong 32 CE, mga 2.5 taon matapos yung 3 tukso ni Satanas. Basahin natin ang Juan, Kabanata 6, talata 15. Kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila para kunin siya at gawing hari, muli siyang umalis na nag-iisa papunta sa bundok. Sa unang tingin, parang kapareho lang ito ng tuksong napaharap noon kay Jesus. Pero may iba sa pagkakataong ito. Hindi direktang inalok ni Satanas si Jesus na maging hari. Hindi niya hiniling na sambahin siya ni Jesus. Sa halip, yung mga tao na sumusunod kay Jesus ang may gustong gawin siyang hari. Kaya sa tuksong ito, marami ang gustong maging hari siya. Anong ginawa ni Jesus? Bago pa man nila nagawa ang gusto nila, umalis na si Jesus at pumunta sa isang bundok na nag-iisa. At ano ang ginawa ni Jesus sa bundok? Makikita natin ang sagot sa tanong na yan sa karagdagang detalye sa kaparehong ulat ni Mateo. Basahin natin yan. Mateo Kabanata 14, talata 23. Matapos niyang gawin ito, umakyat siya sa bundok ng mag-isa para manalangin. Kaya pumunta si Jesus sa bundok, hindi lang para tumakas sa mga tao, kundi para manalangin. Ikatlong tanong, ano ang matututuhan natin sa halimbawa ni Jesus? Kahit na napagtagumpayan na natin ang isang pagsubok o naiwasang mahulog sa isang tukso noon, huwag na tayong magtaka kung mapaharap ulit tayo sa kaparehong tukso
Pero sa iba namang sitwasyon o pagkakataon, laging naghahanap si Satanas ng ibang pagkakataon para tuksohin tayo. Ang isa pang halimbawa ay nung si Jesus at ang mga apostol ay nasa may bundok Hermon, malapit sa Cesarea Filipos. Kakasabi lang ng mga apostol ni Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kaya sinamantala ni Jesus ang pagkakataong yon para turuan pa sila. Tingnan natin ang binabanggit ng Mateo Kabanata 16, talata 21. Mula noon, ipinaliwanag na ni Jesus sa mga alagad niya na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem at magdusa ng husto sa kamay ng matatandang lalaki at mga punong saserdote at mga eskriba at kailangan siyang patayin at sa ikatlong araw ay buhayin muli. Ano ang reaksyon ng mga apostol nang marinig nila ito? Ituloy natin ang pagbasa sa talata 22. Dahil dito ay dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinaway. Maging mabait ka sa sarili mo, Panginoon. Hindi yan kailanman mangyayari sa iyo. Malapit na kaibigan ni Jesus si Apostol Pedro, pero naunawaan niya agad na ang sinabi nito ay kagustuhan ni Satanas, hindi ni Jehova. Kaya derechahan niyang sinabi kay Pedro, "Diyan ka sa likuran ko, Satanas. Hinahadlangan mo ako sa dapat kong gawin dahil hindi kaisipan ng Diyos ang iniisip mo, kundi kaisipan ng tao." Kahit hindi espesipikong binanggit ng ulat na ito na nanalangin si Jesus sa pagkakataong iyon, alam natin na lagi siyang nananalangin. Sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 5:7, "Noong nabubuhay siya sa lupa, nagsusumamo at nakikiusap si Kristo ng may paghiyaw at mga luha." Talagang nakatulong ang panalangin para makapag-focus si Jesus sa dahilan kung bakit siya isinugo sa lupa. Kaya naman, naunawaan ni Jesus na kung susundin niya ang payo ni Apostol Pedro, mangyayari ang kagustuhan ng manunukso. Anong aral para sa atin? Ipinapakita nito na hindi laging sa kaaway ni Jehova nagmumula ang mga tukso. Gaya ni Apostol Pedro, baka payuhan tayo ng ilang malalapit sa atin na gawin ang ayon sa kagustuhan ni Satanas nang hindi nila namamalayan. Pwedeng manggaling ito sa boss natin, katrabaho, kaeskwela, kaibigan, kapamilya, o asawa. Tingnan natin ang isa pang halimbawa na tinukso ni Satanas si Jesus. Ngayon naman, sa pamamagitan ng mga lider ng relihiyon, pinagsalitaan nila siya ng masama, pinilipit ang kasulatan, at kung ano-ano ang ipinaratang sa kanya. Pero dahil alam ni Jesus ang balak nila, prangkahan niyang sinabi sa kanila, "Kayo ay mula sa inyong amang Diablo." Kaya hindi na tayo dapat magtaka kung ganyan din ang ginagawa ng mga apostata at ng mga mananalansang sa ngayon. Kung paanong inakusahan si Jesus noon ng pamumusong at sedisyon, pinaparatangan din ang mga saksi ni Jehova sa ngayon na ekstremista at kung ano-ano pang maling akusasyon ang ibinabato sa kanila. Gaya ni Jesus, alam natin kung sinong nasa likod ng lahat ng iyan. Si Satanas, ang napakasamang manunukso. Anong makakatulong sa atin na huwag sumuko kapag pinanghihinaan tayo ng loob? Paano natin mapagtatagumpayan ang lahat ng tukso at pag-atake ni Satanas? Sinabi ni Pablo ang dapat nating gawin. Basahin natin ang Efeso, Kabanata 6, talata 11. "Isuot ninyo ang kompletong kasuotang pandigma mula sa Diyos, para maging matatag kayo sa kabila ng tusong mga pakana ng Diablo." Matapos banggitin na mahalagang isuot ang kasuotang pandigma mula sa Diyos, sinabi ni Pablo sa talata 18 na dapat itong gawin kasabay ng iba't ibang uri ng panalangin at pagsusumamo habang patuloy tayong nananalangin sa bawat pagkakataon kaayon ng Espiritu. Kaya anong natutuhan natin? Lumilitaw na hindi na ulit direktang tinukso ni Satanas si Jesus. Pero hindi siya tumigil. Gumamit siya ng iba't ibang tao. Yung iba, nagbigay ng maling payo kay Jesus. Meron ding sumalansang at nang insulto sa kanya at sumubok na gawin siyang hari. Baka may napagtagumpayan na tayong ilang matitinding tukso noon. Pero tandaan, hindi sumusuko si Satanas dahil lang sa nabigo siya noon.
Kapag nakahanap siya ng pagkakataon, sasamantalahin niya ni Satanas at baka gumamit siya ng panibagong tukso o kaya naman ng dating tukso pero sa naiibang paraan. Kaya ano ang dapat nating gawin para hindi mahulog sa tukso? Dapat nating tandaan at sundin ang payo ni Jesus. Patuloy na manalangin para hindi kayo mahulog sa tukso.